What's up guys? Ito na yung part 19 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung array. Bali, nilagay ko na yung definition ng array dito. Array is a data structure that stores a fixed number of values of the same data type. Ang keyword dyan, itong fixed number of values tsaka yung same data type. Tandaan nyo yung dalawang yan. I-explain ko naman sa inyo kung bakit nyo kailangan tandaan yung dalawang yan pag nagbigay na ako ng example. Pero ngayon, tandaan nyo, denoted by bracket siya. So, pag nakita nyo na tong open and close bracket na to, alam nyo na array siya. So, ito yung syntax niya. Meron kang data type. So, yung data type natin, yan yung int, string, char, boolean, kung naalala nyo. Tapos, ito yung array natin, yung denoted by. Tapos, ito yung pangalan ng array natin. So, kayo bahala kung ano gusto nyo ipangalan dyan. Tapos equals, tapos meron kang curly braces dito, open and close. Sa loob ng curly braces mo, meron kang mga items. So, for example, kung data type mo is int, meron kang mga items na 1, 2, 3, 4, 5. So, kung string naman, meron kang mga items na string na laman. For example, si Jonathan, yung mga typical na ginagamit nating example, Jonathan, basta mga strings, mga ano na yon, mga words na yon. Okay? Siguro explain ko siya sa inyo ng mas madaling ma-visualize. So isipin nyo, ang array nyo ay lalagyanan yan. Kung ano man nalalagyanan na sa isip nyo, box, basket. Siguro dito na lang isipin natin na basket ang array. Okay? Para mas madaling ma-visualize. So meron kang basket, yung array. Pwede mo siyang tawagin na basket of fruits, basket of vegetables, basket of toys, basket of human, kung magkakasya yung mga tao doon. Example lang yan ha. Pero kung mapapansin nyo, bakit ko siya pinapangalan na basket of fruits? Kasi fruits lang ang pwede kong ilagay sa kanya. Iisang data type. Kaya makikita nyo dito, same data type. So kung meron kang strings, puro strings lang ang ilalagay mo sa basket na yon, parang ganon. So puro mga, kung fruits, apple, banana, mango, kung ano pang mga prutas na nasa isip nyo. So, kung mapapansin nyo, again, naiisa lang ang data type nyo dapat. Bawal ka maghalo ng iba, bawal ka maghalo ng karne sa basket ng fruits. Ngayon, itong fixed number of values na to, kaya ako pinapaalala din sa inyo to, is because may limit yung paglagay mo. Or, hindi naman sa may limit, unlimited siya kung tutuusin, pero meron siyang kumbaga endpoint. Meron siyang endpoint. Kahit gaano karami ang pwede mong ilagay, pero merong katapusan. Halimbawa, meron kang 10 prutas na ilalagay, 10 apple, tapos pwedeng 5 apple, tapos 5 mango, or kung ano, basta maging 10 siya, yun yung limit mo, 10. Tapos pwede mo siyang taas yung limit, pwede mo siyang gawing 100. Ikaw bahala kung gaano kataas yung limit nyo. Pero ang sinasabi ko dito ay meron siyang endpoint, meron siyang katapusan. Yun yung fixed number of values. Meron akong ginawang ano dito, para mas makita nyo yung no example. Ginawa ko to hindi to sa internet. Baka sabihin nyo, nangungopia ako Sige, wait lang hanapin ko. Eto. Yan. Ako gumawa niyan. Proud ako dyan. O, sige. Dito sa taas, ito yung example natin. Mapapansin nyo, ito rin yung syntax natin, yung in-explain ko kaninang syntax. Meron kang data type, int ang ginamit, meron kang array na symbol, yung bracket, meron kang pangalan ng array mo, numbers ang nilagay ko dito. So again, kayo bahala kung anong gusto nyong ipangalan dyan. Equals, curly braces. Sa loob ng curly braces mo, meron kang mga items. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, at item 6. Balikan natin yung IDE natin. Sa IDE natin, meron tayong same data type. Yan yung pinapaalala ko sa inyo. Tsaka itong fixed number of values. Explain ko muna itong same data type. So, balikan natin yung picture natin. Kung mapapansin nyo dito, iisa nga yung data type niya. Puro int lang. 22, 10, 3, 7, 16, tsaka 2. Kasi int ang data type na nilagay natin dito. Hindi ka pwedeng maghalo ng string, hindi ka pwedeng maghalo ng char, hindi ka pwedeng maghalo ng boolean, float, puro int lang talaga. Ngayon, balikan ulit natin yung IDE natin.
Ito yung isang pinapaalala ko sa inyo. Fixed number of values. Ano ibig sabihin yan? So, balikan natin ulit yung picture. Fixed number of values or ang pinakaibig sabihin niya ay fix yung size mo. Siguro gamitin natin itong ginawa ko dito, no? Hindi natin ginagamit. Fix yung size mo. Ano ba ibig sabihin ng size? Ang size is yung dami ng item mo sa loob. 22, 10, so dalawang item, pangatlong item, pang-apat na item, pang-limang item, pang-anim na item. So, 6 ang item natin. So, 6 yung size natin. Fix yung size niya. Hindi siya pwedeng madagdagan, hindi siya pwedeng mabawasan. So, 6 lang talaga siya. Hindi siya pwedeng maging 7, hindi siya pwedeng mabawasan para maging 5. So, ang pinaka pwede mong gawin, kung naiinis ka sa number, halimbawa lang naiinis ka, gusto mo siyang palitan, itong 22 gusto mong palitan, pwede naman gawin mo siyang yung value niya, pwede mong palitan. Maging 36 siya, pwede siya maging 1. Pero hindi mo pwedeng palitan yung talagang size niya. 6 na talaga siya. Yung value lang nila sa loob o yung value ng item mo sa loob ang pwede mong palitan. Yun lang. For example, itong 7, pwede mo siyang palitan ng 100. Basta int din. Okay? So, ano naman tong mga pinaglalagay-lagay ko dito sa baba na to? Ito yung correct na terminology niya talaga. So, yung mga pinagsasabi ko kanina na size, yung item, is meron talagang correct na terminology doon. So, unang-una ay element. Ito yung item natin na sinasabi ko kanina. So, imbis na item ang sasabihin natin, element na. So, ito yung first element. Imbis na item 1, ito na yung first element. Second element, third element, fourth element, fifth element, at sixth element. Starting point is 1. So, ibig sabihin, pag nagbibilang ka ng element, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron kang 6 elements. So, kung mapapansin nyo rin, yung total number ng elements nyo ay yung size ng array nyo. Diba? Kung napapansin nyo, 6 yung size natin, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din yung elements natin. So, pwede natin siyang i-equate, no? So, yung total number of elements equals size. Ngayon, yung size na yon, meron din siyang correct na terminology, which is yung length. Kung mapapansin nyo dito, total number of elements din siya. So, yung size, interchangeable naman siya sa length. So, kahit ano naman gamitin nyo, no, maintindihan kayo. Kung size o length, maintindihan kayo nun. Pero ang correct talaga dito is length. Kasi ang size, ginagamit yon sa isang klase ng array. Hindi ko pa ituturo yon, pero sa isang klase ng array yon. Pero maintindihan kayo nun, pag may kausap kayong programmer, alam nila yan. So ngayon, ano naman tong index? Ang index is yung position ng element natin. Imbis na nagsa-start tayo sa 1, so example lang, anong position ng 10 natin? Usually, pag magbibilang ka, 1, 2. Pero mali yun. Kung index ang pinag-uusapan, or yung position ng element natin, nagsa-start tayo sa 0 sa pagbibilang. So, 0, 1. So, meron siyang index na 1. So, sa 3, meron tayong index na, okay, bilang tayo, 0, 1, 2. Okay, nagigets nyo? O, sige, recitation naman tayo ngayon. Stand up. First question. So, dito tayo sa length. Gusto ko magbigay ng question dito sa length. Isa lang naman matatanong ko dito eh. Ano yung length ng array natin? Tatanungin kita, Mark. Mark, stand up. Ano yung length ng array natin? Ay, sir, ang length po is size din po yun, di ba, sir? Tapos yun lang yung total number of elements. So, bibilangin ko lang yung elements natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po yung length natin. O tama, you may sit down. Next question. Tatanungin kita, Jeremiah. Tayo, Jeremiah, stand up. Tatanungin kita, ano ang index ng 16 natin? Index po, sir. Di ba ang index is yung position ng element natin yon? So, magbibilang tayo sa 0. Starting 0. 0, 1, 2, 3, 4.
So, sa index 4 po, sir, doon natin makikita yung element 16 natin. Oh, good job! You may sit down. Mukhang nagagets niya na. O sige, last question. Last example na talaga, no? Tapos susunod, maganda na tayo, mag-code na tayo para makita pa natin ng mas maayos. Siguro tatanungin kita, Stephanie. Stand up, Stephanie. Ako po, sir. O, ikaw? Tatanungin kita ng pang ilang element yung 7 natin. Sir, element, nagbibilang pa tayo sa 1. Yung element is yung value ng loob ng sa square natin. Diba? Tama po, sir? So, first, second, third, fourth. So, ang fourth element po natin ay yung 7. O, tama. O, sige, you may sit down na. Sana hindi nyo pinagtatawanan yung boses ko, no? Pero sige, start na tayo sa IDE natin. Dito. So, ano ba magandang example dito? Siguro mag-names na lang ulit tayo. So, gayahin natin yung syntax natin. Data type, string. Tapos, yung array natin na symbol. Lagay natin dito na names, ganyan. Pero minsan may makikita kayo, ano to burahin ko to Minsan makikita nyo, nandito tong array na symbol. Bakit may array na symbol dyan? Di ba dapat nandito yan? Yan, pwede din to. Pero, i-hover ko, C-style array type declaration ang tawag dyan. Pero since Java tayo, Java ang ginagamit natin, dito tayo maglalagay. Okay? Pero pwede yun. Gumagana naman yun. Pero mas maganda is dito kayo maglalagay. So, equals, maglagay tayo dito ng si Jonathan, favorite natin. Tapos yung mga nag-recite kanina, si Mark, si Stephanie, tsaka si Jeremiah. Tama ba? Jeremiah. Ayan. Pwede na siguro yan. Ngayon, gusto kong i-print yung pangalan ni Stephanie. So, paano ko gagawin yon? System.out.println. Ilalagay ko names. So, names, yung pangalan ng array natin. Siyempre, kapag array, may ganyan. 'Di ba? May bracket. Pero sa loob ng bracket na yan, ilalagay mo yung index. Ano yung index? Yung position ng element na gusto natin na gamitin. So, gusto natin si Stephanie, yung third element natin, ano ang index niya? So, bilang tayo, 0, 1, 2. So, lagyan natin dito, 2. Sorry, 2. Yan. So, ipiprint ko. Lumabas si Stephanie. So, try natin si Jeremiah. Pangilan si Jeremiah? 0, 1, 2, 3. Pang 3 siya. Ilalagay ko yung 3. Raran ko. Lumabas si Jeremiah. So, si Jonathan, syempre, pang 0 siya. Lagay ko yung 0. Iraran ko. Si Jonathan. So pwede ka rin mag-concatenate dito kung gusto mo. Is my best friend. Pwede yan. Raran ko. Jonathan is my best friend. So, nakikita nyo kung gaano ka-importante yung sinabi ko kanina kung paano basahin yung mga index, yung mga element, no? Tapos, yung sinabi kong ano pa ba? Yung sinabi kong fix yung size mo o yung length mo. 1, 2, 3, 4. So, 4 yung length natin dito. Hindi na natin siya pwedeng gawing 5 yung length. Hindi natin siya pwedeng gawing 3 yung length. So, fix na siya after mong ma-initialize. So, during initialization process mo lang siya pwedeng palitan. So, for example, dito ka magdadagdag. Ganyan. Lagdag mo si Karen. Pwede yan. Pero dito ka lang pwede magdagdag at magbabawas. So, during runtime na or yung pag nagkaano ka na, kapag nagko-code ka dito sa baba na ng array na to, is hindi mo na pwedeng bawasan or dagdagan yung array mo, yung laman ng array mo. Okay? So, dito mo lang siya pwedeng palitan during initialization process. Okay? Pero, pwede tayong mag-replace. Ano ba yung replace? Nasa salita na mismo, may papalitan tayo. So, kung gusto natin palitan yung value o yung element natin na si Jonathan, pwede yon. So, gawin natin. Paano gawin yon? I-access natin si Jonathan.
So, paano mag-access? Yung kanina lang, ginagawa natin, yung ginagamit natin yung index. So, names. So, palitan natin si Jonathan. Pang ilang index si Jonathan? 0. So, names, 0. Ganyan. Equals. Tapos, ano yung gusto nyong ipalit na pangalan? For example, Elon. Tapos, semicolon. Ngayon, kapag pinrint nyo na yung names 0 na yan, names 0, si Elon na yung lalabas dyan. Hindi na si Jonathan. Okay, hiraran ko. Elon na yung lumabas. So, ganyan lang kasimple magpalit ng value ng element natin. So, halimbawa, gusto natin palitan pa si Stephanie. Palitan natin si Stephanie. Names. Pangilan si Stephanie? 0, 1, 2. So, gawin natin 2. Tapos palitan natin siya ng Christian. Yan, Christian. Print natin yung 2. Okay, print natin yung 2 na yan. Names 2. Rerun ko. Si Christian na siya. Okay? So, ganyan lang kasimple. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, paano kapag lumagpas tayo sa index natin or sa element natin. So, for example, in-access natin yung first, second, third, fourth, fifth, sixth element. Ina-access natin siya ng aksidente. Anong mangyayari doon? So, names. So, i-print natin. Try natin i-print. System.out.println. So, access natin yung pang 6 element natin. So, ilan ba siya sa index? 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, pang 5th siya. Try natin ha. Pero walang laman yan ha, yung pang 5 natin. So, iraran ko. Elon Christian, tapos biglang nagkaroon ng exception. Anong nangyari? Array index out of bounds exception. Ayun o, index 5 out of bounds for length 5. So, makikita nyo, length lang kasi natin is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero in-access natin yung pang 6 na element. Kaya, nagkaroon ng error. So, importante ito yung kailangan malaman nyo yung size ng array nyo para hindi kayo magkamali. So, iwasan yung ma-access yung lagpas ng size nyo. Okay? O yung length nyo. Itong susunod na ituturo ko ay currently, siguro optional muna kasi about na naman to sa mga method class hindi ko pa naman natuturo yon. So, ngayon sabihin natin optional muna siya pero required to Kailangan din natin to matutunan. Tuturo ko sa inyo ito in-depth kapag naturo ko na ng maayos yung method tsaka yung mga class. So, kasi kailangan lang natin kasi mag-access yung method or gamitin yung method para makuha natin yung gusto nating makuha na to. Ano ba gusto nating makuha na to? Sige, ipiprint ko Ano ba gusto kong pakita sa inyo? Names, dot, length. Itong dot length na to ay method to. Ngayon, ano mangyayari dyan? Kukunin niya yung dami ng elements natin or kukunin niya yung length natin. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Run ko. Ay, tanggalin muna natin to. Yan, run ko. 5. So, ito yung shortcut. O, parang shortcut na rin, ano? Pero yan yung way para makuha mo yung length niya. So, again, kung hindi nyo naintindihan to, okay lang naman kasi ituturo ko talaga siya in-depth kapag naturo ko na yung paulit-ulit ako, no? Pero gusto ko kasi ma-explain ng maayos sa inyo to Don't worry, malapit na rin naman tayo sa sa mga class tsaka method. Malapit na rin, mga ilang videos na lang. Tapos ngayon, babalikan natin lahat to. Tapos sa susunod, ito naman, yung natin, kasama din to sa optional na ngayon, currently optional din, pero importante din to, is ko paano mag-initialize ng wala tayong nilalagay na mga elements. Paano yon? So, ginagamit natin to usually kapag hindi tayo sure sa ilalagay pa natin na values. Okay? Or na elements. Pag wala pa tayong elements na ilalagay. Ang ilalagay natin ay string. Or siguro int na lang tayo. Int. Tapos siguro numbers. Numbers ulit. Equals. Imbis na ganyan. Tapos walang laman. Kasi pag ganyan, na-initialize mo siya ng walang size, di ka na pwede maglagay dyan, tsaka magbawas.
ang gusto natin gawin, new, int, tapos sa loob ng bracket na yan, ilalagay natin yung size na gusto natin o yung length. Okay, yung length na gusto natin. So, sabihin natin gusto ko ng 3. So, meron tayong 3 elements. So, ngayon, siguro i-print ko muna. Papakita ko sa inyo yung magiging itsura niya. So, print natin si numbers 0 hanggang 2. So, index 0, index 1, index 2. Papakita ko sa inyo yung mangyayari dyan. Iraran ko. Puro 0. Bakit siya puro 0? Wala siyang value. Wala kasi tayong inassign. Yan yung default niya, 0. So, ngayon, pwede tayo maglagay ng o mag-replace, no? Yung sinabi natin, yung tinuro ko sa inyo kanina, mag-replace tayo. So, lagay natin yung 0. Gawin natin siyang 5. Tapos yung numbers, so, sa index 1, papalitan ko ng 2. Tapos sa numbers 3, papalitan ko siya siguro ng 97. Tapos ngayon, ipiprint ko ulit siya. Iraran ko. 0, 1, ay, sorry. 2, yan. 0, 0, 0, tapos naging 5 to 97. 5 to 97. So, nakikita nyo is pwede mo nga i-replace siya. So, ito yung ginagamit natin na syntax kapag wala ka pang currently available na elements na gustong ilagay. Parang tulad nito. Okay? Pero, again, di nyo pa naman kailangan matutunan to. Ituturo ko to kapag kapag naturo ko na yung mga methods tsaka yung class. Sorry kung paulit-ulit ako pero gusto ko kasi emphasize sa inyo na kulang yung mga tinuro ko nung previous videos. Bakit kulang? Kasi gusto ko idahan-dahan kayo. Ayoko kayo biglain ituro yung mga methods na yan. Madali siyang intindihin lang sa simula, or hindi naman sa simula, madali siyang intindihin sa labas, pero gusto ko kasing ituro siya ng mas malalim. Kung paano siya ina-access, yung mga ganon, kung ano ba yung mga access modifier na yan. Gusto ko maturo ng maayos yan. Kaya dinadahan-dahan ko kayo. Kaya hindi ko agad iniiwasan ko yung yung mga methods ituro sa inyo. Pero lahat yan babalikan natin again lahat yan babalikan natin kapag naturo ko na yung mga methods. So don't worry. Wala kayong mami-miss out. So siguro hanggang dito na lang yung video na to. See you guys in the next video.